Celine Dion, isang sikat na singer around the world, tuluyan na nga bang mamamaalam sa kanyang singing career? Dahil sa isang matinding karamdamang pinagdadaanan niya sa ngayon, maraming fans ang nagtatanong, naghihintay at nalulungkot at muling nananalangin sa kanyang pagbabalik at umaasang makakapagkonsyerto muli. Alamin natin kay Dr. T, isang dalubhasang doktor mula sa Amerika, kung tuluyan na nga bang mamamahinga sa Celine Dion or may pag-asa pa tayong mga kagaya niyang fans na tuluyan makabalik sa limelight ang ating idolo. Magandang araw po, Dr. T. Nandito na naman po tayo sa aking channel, Senyora Inday. Ang pag-uusapan po ngayon nating topic ay ang tungkol kay Celine Dion. Kasi lately po kasi nawala siya sa limelight at napabalita po na meron siyang matinding karamdaman na pinagdadaanan sa ngayon. Ngayon po, yun po yung gusto kong alamin kung ano po ba yung stiff syndrome. Tama po ba yung pagkakasabi ko? I'm actually a big fan ni Celine Dion, ano? Of course, may mga live performance siya na I think one time napanood ko sa Las Vegas. Anyway, ang tama ka, ang tawag doon, ang kompletong name nun is SPS, Stiff Person Syndrome. Yung stiff, dahil sa paninigas, nakukuha yun sa paninigas. Stiff. Ano po ba yung mga signs and symptoms nito? Ang number one dyan, yun yung stiffness, yung hindi nagre-relax yung mga muscles. Laging parang siyang nasa constant na, yung parang pinupulikat. Pero ang pinupulikat kasi sandali lang eh. Ito could be hours or days na tsaka exhaustive, ano? Na lalo kang parang kang pagod kasi siyempre muscles mo lagi nagko-contract. At saka dahil nga ang naapektuhan nitong mga muscles, naapekto sa posture, parang papangit ang posture mo, mahirapan ka huminga, mahirapan ka mag-function. It could be debilitating. This disease could be debilitating sa isang tao, meaning hindi ka makaka-function. Kailangan mo halos ng assistance for everything. Pagpapalit ng damit, pagkain, toileting, ganun ba. It could be debilitating. Paano po ba nalalaman ang sakit na ito? Or kung paano po siya nada-diagnose? Ay, number one dyan, yung clinical, ano? Siyempre, pagka ganyan ang mga symptoms, usually nire-refer yan sa, tinatawag na neurologist na paggagawa yan ng mga studies, ano? May mga blood tests yan. Ang tao kasi, meron tayong mga neurotransmitters na nade-detect. Ang number one dyan, yung GABA. Yung GABA, GABA, is gamma aminobutyric acid. Sa stiff person syndrome, mababa yan ang level niyan. So, isa yan sa plus yung clinical. But number one dyan nga, yung sa diagnosis, yung pagbaba ng GABA. Pero siyempre, rule out muna yung mga more common. Kasi rare naman ang stiff person syndrome is quite rare. And this is also an autoimmune. Lalo na pag meron ka ng other autoimmune disease, which is si Celine Dion. She's been suffering from another autoimmune disease na more common, yung diabetes, type 1 diabetes. Oh, okay po. So, ano po pala siya? Mas una po bang na-diagnose yung diabetes niya? Oo, 2015 pa, pero na-control agad. I think she's using insulin pump. Kasi dito, tsaka kahit naman sa buong mundo, marami ng klase na insulin eh. Iba-iba na insulin yun. Meron ng fast acting, intermediate acting, tsaka pwede na siya i-deliver sa sa pump, naka-connect na sa skin. Ngayon ang ginagawa, pero hindi pa naman FDA approved, yung transplant naman ng Langerhans, yung parang may donor ka na parte ng pancreas yun. Ang organ nun is called the pancreas. Pero specifically, nasa pancreas yung islets, yung nagpuproduce ng insulin. Hindi implant na yun. Life-threatening po ba yun, Dr. T? Mas life-threatening yung diabetes kesa sa stiff person syndrome. Pero debilitating eh. Kaya nga, I don't think na makakapag-perform pa siya till makukontrol yun. Pero I'm sure na binibigyan siya ng supplement, ginagamot siya ng napakaraming gamot, matagal at saka maraming gamutan niya. Ano po ba yung usually parte ng katawan ang naapektuhan nito? Mostly. Okay. Number one, ang naapektuhan niyan, muscles.
tsaka yung nerves na nagko-control sa muscles. At pag sinabi mong nerves, dalawang klase ang nerves. Meron tayong motor, ibig sabihin yun yung gumagalaw o nagko-contract. Tsaka meron tayong sensory nerves. Hindi na-apekto ng sensory nerves. Kaya lang, remember, si Celine Dion, meron din siyang diabetes. So, may nerve problem na siya dahil sa diabetes, dahil may type 1 diabetes siya. Na-diagnose nga siya in 2015. Medyo late onset yung rare. Actually, karamihan sa type 1, dahil autoimmune, inborn yun, earlier na-diagnose. Usually, younger. Siya medyo later na siya na-diagnose. Yung type 1 Yun po bang diabetes. halimbawang na-diagnose po kayo na may ganyang stiff person's, ano po ba yan? Syndrome. SPS. Yun, stiff SPS person na lang. syndromes. Opo, yun po bang may ganyang SPS, halimbawa na-diagnose na po sila? Lifetime na po ba yan? Or po pwede pa po siyang mawala, po pwede pa po siyang magamot through surgery or mahabang gamutan? Hindi sina-surgery yan. Hindi, at saka ang gamutan dyan lifetime na. Lifetime na ang pag-control. O parang diabetes. Wala namang gamot sa parang diabetes. chronic po siya, Dr. T. Chronic disease. Tama po ba? Anything na longer than 6 months is considered chronic. Ito more than chronic. Lifetime na ito. May prevention po ba sa sakit na ito, Dr. T? Wala, kasi I think, pagka nagkaroon ka ng autoimmune disease na iba, pwede kang, I think meron ako pa isang nabasa na reporter, sa one of the Cincinnati ata, na nagkaroon din ng stiff person syndrome. Siya naman meron Sjogren's, which is yung autoimmune din yun. Yun yung sakit ni Venus Williams, one of the best tennis players in the world. Pero si Venus Williams, wala naman siyang SPS. Opo. Sa tingin po ninyo, si Celine Dion, makakabalik pa po ba siya sa pagpo-concert? Kasi syempre, marami pong mga fans niya na naghihintay sa kanya. So, ano po bang tingin niyo? That's very hard to predict, ngayon naman ng mga singer, kahit natatanda na, nagpe-perform pa, James Taylor, 70s na, although healthy naman James Taylor. Siguro kung katagalan, I would say after 10 to 15 years, we'll know. Pero sa ngayon, parang hindi na niya kaya mag-perform sa ngayon. But we never know the future. Oo nga po, kasi ang dami naman na po ngayong mga technology na marami nang napapagaling, ang dami na po mga nai-invent ngayon na talaga naman pong hindi po natin alam, di ba? Siguro someday, sana po hopefully. Kasi syempre, marami po kami, isa na po ako doon sa mga fans niya na naghihintay na sana someday makapag-perform pa siya. And bumuti pa po yung health niya kasi talaga siya sa pinakamagaling na singer around the world, sa buong mundo. Ngayon po, kung meron po mga subscriber natin na nakikinig at kung pwede pa po ninyong mapagaan yung pakiramdam nila, ano po ba yung may ipayo nyo sa mga nakakaranas po ng ganitong may SPS? Ang una kong dapat i-emphasize, napaka-rare nito. Rare. Palagi ko may na-encounter din yan sa Pilipinas, tsaka meron ata akong minsan sinulat sa blog na yung sa India, may mga batang nagkameron ng ganyan na inborn, may diabetes, tapos meron silang, pero iba tawag nila di ba, they ended up doing surgery. Minsan kasi pagka specific muscles, lalo na sa bata ang naapektuhan, sina-surgery. Pero pag adult hindi na. Pag bata ang naapektuhan yan, pwede i-release yung tendon. Kasi kung di mo re-release, remember one time I showed you, I think I sent you a picture ng yung sinulat ko na yung nakaganon yung ganon na ganon din yun, stiff person syndrome din yun. And even sa Philippines may mga incidents na ganyan, pero I think sa mga adult sa Pilipinas hindi yan tumatagal kasi nga kung meron kang pre-existing disease, lalo na smoker ka, meron kang COPD, mako-compromise agad yung paghinga mo, yung natawag natin na pulmonary or lung function, at ikakamatay mo yun. So pwede ikamatay ang stiff person syndrome kung may ibang kondisyon like uncontrolled diabetes o kaya may COPD o bronchitis o baka may TB, mahina, tsaka hindi nagagamot.
Dito naman kasi si Celine, I'm sure ginagamot yan eh. Ayun. So, sino man po yung mga nakakaranas ngayon ng mga SPS, lakasan po lang ninyo yung loob ninyo and stay positive, maging healthy lang po kayo ng lifestyle niyo. Who knows, maybe someday meron pong maano na gamot at saka mabilis na gamutan regarding po sa sakit na yan. And thank you po, Dr. T. Maraming pong salamat sa pag-request po ulit niyo. And pag-pray po natin sa Celine Dion at ang mga lahat pong nakakaranas ng may SPS syndrome. Oo, SPS. napakatinding sakit ito. Prayer po para po makabalik ang idol natin na si Celine Dion. Thank you so much po, Dr. T. Yes, you're welcome. You have to be of help.